naman sila yung mga woke. Yung mga mulat na hinding-hindi na kailanman pipikit. Kayo ata ang adik eh. Joke lang. Kahit boy si Rizal ngayon, maniwala ka sa akin, hindi mag-a-agree si Rizal doon. May grupo ng adik, imbis na sampulan, ang gagawin, i-educate, enlighten. Let me educate you. Yo, kuyang adik, let me educate you. Sampaling ganun. Maniwala ka sa akin, kahit si Rizal kung buhay ngayon, hindi yun. Ang gagawin ni Rizal, tawag yung kay Bonifacio, yo, ikaw na nga bahala dyan. Hindi mo na madadaan sa pakiusap yun, hindi mo na madadaan sa seminar yun. Kung iniisip niya na madadaan pa sa pakiusap yun, i-educate nyo, hindi. Maniwala ka sa'yo, hindi. Kasi ito isipin nyo hindi nga kayo nakapag-enlighten, hindi nga kayo nakapag-convince dyan sa way nyo. Nung election pa lang wala pang involved na addict. Tatandaan nyo election, presidential, yung approach nyo, yung let me educate you type shit nyo. Yung let me give you some sort of information for you to be aware nyo type shit na yan. Hindi nga nakapag-convince yan ng nasa katinoang Pilipino eh. Dahil yung approach nyo sablay eh. Tapos sa tingin nyo makakapag-convince ng mga addict yan. Kailangan talaga sampulan para matakot sila. Para maglubay. May karapatan pang tao pa rin yan. Kahit pa paano tao pa rin. Paano yung nabiktima nun? Nung addict na yun? Paano yung batang ginanto nun? Ginanyan nun? Paano yun? Biktima ng war on drugs na majority, addict, pusher, di ba? Ayun, di na dumaan sa due process, tinumba bigla. Ganun talaga eh. Kasi hindi na madadaan sa pakiusap yun. Di ba? Tayo na. Isipin mo, titipunin yun. Papalamunin ng mga taxpayer, ikukulong. Expense pa ng gobyerno, expense pa ng mga taxpayer. Sa tingin mo makukuha pa sa seminar yun? Hindi nga sila nakuha dun sa the fact na may pamilya sila eh. May pamilya sila na kailangan buhayin, pero hindi, dinisregard nila yung kinuha nila. Pinagtutungkab nila yung aircon, yung mga appliances, binenta nila. Di ba? Meron pa nga niyan. Parang papagamit yung anak para lang may pang follow up siya. Ganun nakarumal-dumal yung utak. Tapos sa tingin mo, makukuha pa sa yun? Makukuha pa sa diploma, sa type shit yun? Maniwala ka sa akin, kahit si Rizal lang nabubuhay, tapos nakita niya ganyan ka-worse yung nangyayari dito kung ano man dahil dyan sa illegal substance na yan. Yo, Andres, diyan pa ba? Hasain mo na yan. Ikaw nang bahala. May mga ilan-ilan. May mga kakilala ko dito sa lugar namin. Na-rehab naman. Medyo naging functional sa society. Pero andun pa rin iba yung galaw eh. Iba na yung takbo ng utak. Kasi nga, chemical yan eh. Chemical sa utak yan eh. Again, kailangan may side ka. Hindi pwedeng gitna ka lang na ito ka, dunung-dunungan, justice system, makabayan type shit. Pinoprotekta mo yung karapatang pantao ng mga addict. Ibig sabihin, dinidisregard mo rin yung pakiramdam ng mga nabiktima or mga naargabyado nun. Yun lang yun. Hindi pwedeng, hindi naman porkit humihingi kami ng justice system, ng due process. Ganito ganyan dinidisregard na namin yung mga naargabyado. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. Minsan nga napapaisip na rin kami kung talaga bang kasangkapan kayo, boses kayo ng mamamayan. 'Di ba? Kaya nakakatakot yung mga buwakan ng inang shit na hindi mo alam kung makabayan ba talaga sila o pinipera nila yung idea ng pagiging makabayan. 'Di ba yung mga woke sa internet, bukang bibig nila, girahin yung gobyerno, 'di ba? Kinukupal tayo ng gobyerno. Ang kine-create nila hatred. Di ba, mabadrip tayo sa gobyerno, ganito, ganyan. Never kang nakarinig sa kanila na, pero at the end of the day, nasa kamay pa rin natin yung magiging kinabukasan natin. Wala kang narinig sa kanilang ganun. Tama o tama? Oh. Okay, sunod! Welcome sa panibagong kung ano man dito sa channel ko na tatawagin nating politika, kapangyarihan, pera, at in-stream ads. Sa segment natin na to susubukan nating gamitin tong platform natin sa mga kapaki-pakinabang na usapin. Tangan. Well-educated. Anyway, pag-uusapan natin, kamakailan din naman lingid sa inyong kaalaman, na-aresto si former President Duterte dahil dun sa war on drugs niya. War on drugs gawa ng katakot-takot na human rights violation daw. Yung nayurakan. Ngayon, ang daming sa TikTok, ang daming mga woke. Yan na naman sila yung mga woke. Yung mga mulat na hinding-hindi na kailanman pipikit. Kayo ata ang adik eh. Joke lang. Sabi yung babaw, gito.
hahaluan ko talaga ng mga ganyang konting biro-biruan para hindi maging boring. Andyan na naman sila, ang ingay nila. Kesyo, bakit daw humihingi ng due process yung mga enabler daw, yung mga DDS, yung mga supporter ni Duterte. Bakit daw ngayon na yung tatay na nila, yung dinakip, ba't humihingi daw ng due process? Paano naman daw yung mga nabiktima ng EJK? Ganito, ganyan. Gumaganto pa ang mga loko na kesyo, parehas lang daw yung pakiramdam nung nabiktima ng EJK tsaka yung mga nabiktima nung mga lulong na sinugpo. Na kaya majority ng Pinoy dito sa Pilipinas, syempre, mas natuwa nung may war on drugs kasi war on drugs nakafocus yun sa pagtugis sa mga lulong. Aminin natin, noong mga panahon na yun, mas umokay lumabas, mas pakiramdam mo safe ka, mas pakiramdam mo hindi ka maaano ng kung sino mang lulong or lubog yung pisngi dyan sa paligid kasi nga takot sila. Kasi nga may war on drugs. Yayariin sila, di ba? Ngayon, eto naman mga woke na to, keso di na daw dumaan due process, basta-basta na lang tinumba. Di ba? Unang-una, bilang taxpayer, so dapat yung mga buwaan ng inang shit na lulong na yan, ikulong. Papalamunin pa natin yan. Di ba? Tsaka imagine, kinumpara mo yung pakiramdam ng mga biktima ng EJK. Kasi sinasabi nila, pinipilit nila na may mga inosente daw na tinumba. Ewan ko kung wala ba sila. Wala kasi kayo sa field eh. Hindi ko alam. Yan kasi yung hirap, di ba? Ang daling magsalita, ang daling magdunong-dunungan. Pero kung wala ka sa field, yun na, experience mo man lang ba malagay sa watchlist? Malagay ka sa watchlist, tas napatunayan wala ka namang ginagawa, okay, safe ka naman. Di ba? Ngayon, yung mga tinugis na yan, yung mga kinastigo, meron talaga. Di ba? May ginawa talagang kahayupan. Ngayon, yung mga woke sa TikTok, pinipilit nila na yung pakiramdam daw ng mga nawalan, ng mga kapamilya, ng mga inosenteng nadamay. Equal lang daw yun dun sa pakiramdam ng mga nabiktima ng mga lulong na tinugis. Tangina, ang labo. Kasi lumalabas na ganun eh. Na so ganun, mas okay sa inyo na protektahan yung mga buwaka ng inang shit na yan. Human rights type shit. Protektahan sila. Yung mga lulong, yung mga addict. Protektahan yung karapatang pantao nila. Putya araw-araw no, may karumal-dumal na balitang hindi nakaaya-aya sa mata. Gantong edad, ginahasa. Wala namang manggagasa ng hindi nakadroga eh. Kasi nga, kahit paano, kahit mangmang na Pinoy, may utak pa rin eh. Alam niya pa rin yung mga karumal-dumal sa hindi. Alam niya pa rin yung mga tama sa hindi. Diba? Ngayon yung mga naglalabasang balita na hindi mo may imagine na mangyayari pala, ang gagawa na lang nun, syempre, yung may droga sa sistema. Diba? Tapos ngayon, ang gusto nyong ipaano, yung human rights nga, karapatang pantao pa rin nila. Kaya di nyo napapansin, nung nadakip si Duterte, mas maraming na bad trip. Ba't dinakip yan? Yung kaisa-isang tao na may ginawang movement para kahit papano linisin tong Pilipinas. Kasi hindi naman na perfect eh. Di ba? Pero putya, luminis talaga kahit papano. Hindi naman 100%, pero masasabi natin na putya. Nagtabaan yung mga adik eh. Di ba? Oh, di ba? Nung naging presidente si Digong, yung mga adik nagtabaan. Tumigil eh. Naglubay. Diba? Naging healthy living bigla. Real talk. Oo, natatakot sila. Legit, natatakot. Kasi ganun talaga eh. Hindi nga makukuha sa diplomasa yan. Hindi nga makukuha sa pakiusap yan eh. Ang gusto nyo, ganun, papakiusapan. Tangina, i-enlighten, i-educate. Putang, what the fuck? Kakausap ka ng addict, enlighten mo siya, educate mo siya, kung ano yung hindi mali sa tama. Hindi na ganun. Diba? Takutin mo na agad. Sampulan mo na agad. Di ba? Ganun yun. Di ba? Kahit boy si Rizal ngayon, maniwala ka sa akin, hindi mag-a-agree si Rizal doon. May grupo ng addict, imbis na sampulan, ang gagawin, i-educate, enlighten. Let me educate you. Yo, kuyang addict, let me educate you. Sampaling ganun. Maniwala ka sa akin, kahit si Rizal kung buhay ngayon, hindi yun. Ang gagawin ni Rizal, tawag yung kay Bonifacio, yo, ikaw na nga bahala dyan. Hindi niya i-educate yung addict, maniwala ka sa akin. Diba? Kaya kami, nung nagkaroon ng war on drugs, okay sa amin yun. Kaming mga nagsusumikap talaga na walang ginagawang masama, mas okay sa amin yun. Diba? Kahit pa paano, naging safe yung Pilipinas eh. Sabi nyo hindi.
O, naging safe. Ngayon, naging safe yung Pilipinas, real talk, nung may war on drugs. Diba, naglubay lahat eh. And yes, kung tinatanong mo na, so okay lang pala sa inyo na may tatapusing buhay, ganito ganyan. Oo! Yeah. Okay lang. Lalo kung yun, may ginawang may ginawang mortal sin yun. Mortal sin yun eh. Diba yung matapos nilang mag-take nung substance, yung mga nagagawa nila after, mortal sin na yun eh. Diba? Ng ano ng ganto, ng ano ng ganyan. Hindi mo na madadaan sa pakiusap yun. Hindi mo na madadaan sa seminar yun. Kung iniisip nyo na madadaan pa sa pakiusap yun, i-educate nyo, hindi. Maniwala ka sa'yo, hindi. Kasi ito yung isipin nyo ha. Hindi nga kayo nakapag-enlighten, hindi nga kayo nakapag-convince dyan sa way nyo. Nung election pa lang ha, wala pang involved na addict. Tatandaan nyo election, presidential, yung approach nyo, yung let me educate you type shit nyo, yung let me give you some sort of information for you to be aware nyo type shit na yan, hindi nga nakapag-convince yan ng nasa katinoang Pilipino eh. Dahil yung approach nyo sablay eh. Tapos sa tingin nyo makapag-convince ng mga addict yan, kailangan talaga sampulan para matakot sila. Para maglubay. May karapatan pang tao pa rin yan. Kahit pa paano, tao pa rin. Eh paano yung nabiktima nun? Nung addict na yun? Paano yung batang ginanto nun, ginanyan nun? Paano yun? Hindi pwedeng neutral ka lang, hindi pwedeng matalino ka lang tas neutral ka lang. Kailangan may point. Kailangan may pinupunto ka. Diba kasi sinasabi nyo, hindi porkit iniisip namin yung karapatang pantao ng mga addict, suportado na rin namin yung pagkawala ng mga nabiktima. Hindi ganun yun. Hindi pwedeng dunong-dunungan ka tapos andito ka lang, magaling ka sa lahat ng bagay. Kailangan may pinupunto ka. Diba? Pinoprotektahan mo yung karapatang pantao ng mga addict. Ngayon, yung mga addict na yun, pag yun may naargabyado yun, cargo mo na rin yun. Diba? Hindi mo na rin iniisip yun. Diba? Hindi pwedeng, hindi. Iniisip din namin yun. Ang inaano lang natin dito yung due process. Ang inaano lang natin dito yung justice system. Maniwala ka sa akin, ako danas ko. Walang justice system na maayos na gumagana dito. Na-experience ko yan, puta, na-blatter ako nun. Na-blatter ako, putya. Dito rin, sa internet, gawa ng parang nireklamo ako nun, parang paninirang puri gamit ang social media, ganito ganyan. Knowing na ang naunang, dinis ako nun eh. Nung individual na yun, dinis ako. Dinis ko siya. Mas na-roast ko siya. Nagreklamo, SK yun. Yung nanay may katungkulan sa barangay. Sinuportahan, kesyo karapatan daw. In-explain ko na doon sa kapitan. Yo, Kap, ganito yung nangyari. Ito yung story. Papalakin pa ba natin to? Wala, karapatan niya yun eh. Karapatan niya yun. At mo, yung karapatan type sheet na yan, yung justice type sheet na yan, hindi na siya marunong tumimbang ano ba yung proper sa hindi. Hindi, na-blatter ako. Parang, ganyan. May 3 hearing. Nagtatrabaho ako nun. Baka po pwede yung hearing itapat natin ng weekends. Atinan ko yan. Nag-agree yan. Parang naririnig ko, ang chika dun sa lugar namin, pupuruan daw ako. Diba? Sasampulan daw ako. Biglang dinisregard yung 3 meetings, yung 3 hearing, dinisregard. Para mag-proceed na sa kaso, idedemanda na ako. Kasi sasampulan daw ako puta. Wala. Kala ko ba due process, kala ko ba justice system? May 3 paghaharap pa, ba't di na dumaan doon? Wala. Nagkakapalakasan. Ang ginawa ko, tangin na Bentulpo, Bitag. Pumunta ako doon. Tapos every step, ini-story ko para makita nila. Napili yung storya ko. Nagustuhan ni Bentulpo yung storya ko. Ni-story ko rin yun na ako yung action na nila Bentulpo. Kinabukasan, nakipagbate. Diba? Tangina, fucked up yung justice system. Yung karapatan type shit na yan, hindi na marunong tumimbang yan kung ano yung proper sa hindi. Hindi pwedeng matalino ka, dunong-dunong ka, tas ito ka lang, di ba? That may pinaglalabang ka. Di ba? That may sinusuportahan ka sagad, di ba? Hindi pwedeng, andun lang ako sa proper, andun lang ako sa tama, andun lang ako sa justice system. Yung mga biktima ng war on drugs, na majority, addict, pusher, di ba? Ayun, di na dumaan sa due process, tinumba bigla. Ganun talaga eh. Kasi hindi na madadaan sa pakiusap yun. Di ba? Tayo na. Isipin mo, titipunin yun.
Papalamunin ng mga taxpayer, ikukulong. Expense pa ng gobyerno, expense pa ng mga taxpayer. Sa tingin mo makukuha pa sa seminar yun? Hindi nga sila nakuha dun sa the fact na may pamilya sila eh. May pamilya sila na kailangan buhayin pero hindi, dinisregard nila yung kinuha nila, pinagtutungkab nila yung aircon, yung mga appliances, binenta nila. Di ba? Meron pa nga niyan. Parang papagamit yung anak. Para lang may pang follow up siya. Ganun nakarumal-dumal yung utak. Tapos sa tingin mo, makukuha pa sa yun? Makukuha pa sa diploma, sa type sheet yun? Maniwala ka sa akin, kahit si Rizal lang nabubuhay, tapos nakita niya ganyan ka-worse yung nangyayari ditong kung ano man dahil dyan sa illegal substance na yan. Yo, Andres, nandiyan ka pa ba? Hasain mo na yan. Ikaw nang bahala. Maniwala ka sa akin. Kasi ganun parang ganun gusto niya mangyari, di ba? Yung mga adik, bawal itumba, ikulong, i-rehab. I-rehab? What the fuck? Hindi na makukuha sa ganun yun. Kailangan talaga sampulan. Diba? May mga ilan-ilan, may mga kakilala ko dito sa lugar namin. Na-rehab naman, medyo naging functional sa society, pero andun pa rin iba yung galaw Iba na yung takbo ng utak. Kasi nga, chemical yan Chemical sa utak yan Again, kailangan may side ka. Hindi pwedeng gitna ka lang na ito ka, dunung-dunungan, justice system, makabayan type shit. Pinoprotekta mo yung karapatang pantao ng mga adik. Ibig sabihin, dinidisregard mo rin yung pakiramdam ng mga nabiktima or mga naargabyado nun. Yun lang yun. Hindi pwedeng, hindi naman porkit humihingi kami ng justice system, ng due process. Ganito ganyan dinidisregard na namin yung mga naargabyado. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. Minsan nga napapaisip na rin kami kung talaga bang kasangkapan kayo, boses kayo ng mamamayan? Kasangkapan ba talaga kayo para maging boses ng mamamayan? O kinakasangkapan nyo yung mamamayan? Kasi, karamihan sa inyo, influencer, karamihan sa inyo, content creator, na kayo, wala kayong ibang sinabi kundi, karapatan natin to. Obligahin ng gobyerno sa ganto ganyan. Karapatan natin to. Hindi dapat ipagdamot sa atin tong ganto ganyan. Pero kayo nagpo-proceed sa buhay, 'di ba? Never kami nakarinig sa inyo na fucked up yung government. 'Di ba? Ngayon para mag-proceed tayo sa buhay, hindi na para asahan natin yung mga buwanang inang shit na yan. Ganito yung mga move. Ganito yung mga kailangan gawin para mag-proceed sa buhay. Wala kami narinig sa inyong ganun. Puro reklamo. Bilang Pilipino, karapatan natin ganito, karapatan natin ganyan. Kailangan natin makuha tong ganito, kailangan natin makuha yung ganyan. Tapos makikita mo sila, mga nasa kondo, ang sasarap ng buhay, mga content creator, million followers, mga vlogger, makikita mo, may house tour bigla. To sum up, nagpo-proceed sila. Aware sila na fucked up yung government, pero nagpo-proceed sila. 'Di ba? Pero ang nakaka-bad trip dito, nagpo-proceed sila tapos yung mga followers nila, yung platform nila, hindi nila ginagamit para hindi ko alam kung, 'di ba sinasabi nila, para mamulat, para magising sa katotohanan. Pero parang hindi 'Di ba? Imbis na encourage nyo sila na gumawa ng mga move na ikakabuti nila. Mas ini-encourage nyo silang kailangan magreklamo, kailangan girahin yung gobyerno. Girahin yung gobyerno, di natin nakukuha itong ganito, girahin yung gobyerno. Hindi natin na nakukuha yung ganitong tamang benepisyo, ganito ganyan. Magalit tayo sa gobyerno. Magalit tayo kay ganito ganyan, magalit tayo kay ganito ganyan. Tapos makikita mo sila, magpo-proceed na sila. Tapos yung pinanood yung video nila, content yun na mismo yung source of income nila. 'Di ba? Kaya nakakatakot yung mga buwakan ng inang shit na yun. Hindi mo alam kung makabayan ba talaga sila o pinipera nila yung idea ng pagiging makabayan. Makabayan ba kayo? O kasangkapan kayo ng kung sino man, attack dog kayo ng kung sino man? Kasi kung makabayan kayo, ang ibibigay nyo dyan sa society, sa mga kababayan nyo, ideas, ways kung paano sila magpo-proceed. Kagaya ng ginagawa nyong pagpo-proceed. Di ba yung mga woke sa internet, bukang bibig nila, girahin yung gobyerno, di ba? Kinukupal tayo ng gobyerno. Ang kine-create nila, hatred. Di ba? Mabad trip tayo sa gobyerno, ganito, ganyan. Never kang nakarinig sa kanila na, pero at the end of the day, nasa kamay pa rin natin yung magiging kinabukasan natin. Wala kang narinig sa kanilang ganun. Wala. Di ba ngayon, mapapaisip ka, talaga bang makabayan sila? O kina-cash out nila itong pagiging makabayan type shit, di ba? Tapos magtataka sa mga buwakan ng inang yan, nasa TikTok lang sila kasi sa TikTok lang may views. Sa TikTok lang madaling magpa-views. Wala sila sa YouTube, wala sila sa Facebook.
Kasi ang hirap magpa-views sa Facebook and YouTube eh. Kung talagang makabayan ka, kung yung message talaga yung gusto mong ipairal, lahat ng platform, matatamaan yan dapat. Pero ba't nandito lang kayo sa TikTok? Di ba? Kasi nandito lang yung engagement. O, di engagement pala gusto mo. Hindi pala makapagmulat. Pinagkakaperahan mo pala kami. Tama o tama? Shit. That's what's up. Grabe yun. Anyway, masyadong mainit. Diba? Episode 1 pa lang to. Again, episode 1 pa lang to ng etong panibago nating segment dito sa channel. Alright? That's what's up. Okay yun, no? Okay yun. Tsaka napapanahon kasi. Diba? Mag-e-election eh. Diba? Tapos puro sila lang. Yung mga ganyan, yung idea lang yung pinapakalat nila. Puro ganyan lang. So, makapag-produce pa tayo ng mga tanga eh. Diba? So, kailangan natin supplyin yung mga yan. That's what's up, boss!